Kumusta? Magandang umaga po sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at sa ibang bansa. So sa umagang ito, meron po tayong mga tanong na kailangan po nating sasagutin, ho. Kasi napakahalaga po ng mga kapwa ko ka-farmers na malaman natin ang tamang pag-aalaga at saka yung pinaka-importanting mga pangailangan po sa ating mga punla. So ngayon mga ka-farmer, share ko lang po sa inyo, yung punla natin, ito po ay 10 days na po siya ngayon, no? So yung 10 days natin mga ka-farmers, ito na. Okay, so bago natin po ito umpisahan ang pagbahagi, no, ng mga pinaka-importanting kailangan sa ating mga punla o mga dapat ihanda, mega love shout out po, no, sa lahat kong mga viewers, okay, sa lahat kong mga subscriber, sharer at commentator. So sa inyong lahat at sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating munting YouTube channel, ako po yung nagpapasalamat po sa inyo, no? Hindi ko na po kayo isa-isahin dahil napakadami po. So may nag-ano pa na, sir, shout out sa susunod mo na upload na video. And then dahil hindi ko na matatandaan dahil sa dami, pasensya na po kasi sobrang busy po namin mga ka-farmers, kasi ang area natin hindi lang ito, no, meron pa tayong isa, yung palagi nating pinipitasan ng mga gulay. So ngayon mga kapwa ko ka-farmers, hindi na po natin papatagalin pa ang pagbahagi ng ating mga natutunang kaalaman o pamamaraan sa pagpupunla. Unang-una, hahanapin natin ang area na hindi malilim o malilom. Wala bang mga kahoy open ba? Katulad sa akin, yung tinatayuan natin sa greenhouse. And then, pag halimbawa makakita na tayo ng mga areang open katulad nito, siguraduhin natin na masisikatan ng araw sa umaga kahit hanggang mga alas 7 katulad sa atin, no? And then pangalawa mga ka-farmers, pag halimbawa makakahanap na kayo, pwede nyo ng tayuan kahit maliit lang mga ka-farmers. Pwede trapal, yung trapal na parang plastic, no, UV, no, yung parang sinag ng araw ay parang ano po, pwede yun gagamitin. And then pag halimbawa gagayahin nyo ang akin, walang lamisa kasi wapa tayong alat ng misa, no? Kita ninyo, inano lang natin sa lupa. So ang ginagawa natin, parang naka-vid siya, tinaas ng kunti para kung halimbawa ay umulan, may tubig galing dyan, papasok din hindi malubog ang ating mga punla. So nakaangat siya ng konti, no, naka-vid. So yung lupa sa gitna, inano namin yung lupa sa gilid para kung halimbawa ay umulan, may madadaanan sa tubig. And then mga kapwa ko ka-farmers, ang ating seedling tray na gamit, kung halimbawa ang ipupunla po natin ay talong, kasi maraming problema pag talong, bell pepper o sigang na ating problema. Maraming problema mga ka-farmer kung hindi natin alam. So mga problema muna ang ating pag-usapan. Kung wala tang protection sa ating mga buto, ito po ay kakagatin ng mga langgam, no? So yung mga buto na ilagay mo dyan sa mga butas, kakagatin, kakainin ng mga langgam. And then pangalawa mga kapwa ko ka-farmers, pag ganito nakasibol na, kasi problema ang ating pag-usapan, pag magdilig tayo hapon, and then wag sobrang basa, yung tamang tama lang, no, yung tamang tama lang. Kasi pag sobrang basa mga ka-farmers, ang sakit na dumping off dahil sa sobrang tubig na ating dinidilig sa ating mga punla, hindi natin maiiwasan. So maiiwasan lang po natin sila mga ka-farmers sa tamang prosesong pagdidilig, yung tama lang, hindi sobra ang tubig. Pagkita mo parang basa na, yan, hindi mo na balikan. So yun po mga kapwa ko ka-farmers, no, ang pagdidilig. Halimbawa kung mayroon nang natatamaan sa dumping off, ano po ang pwede natin gagamitin? So alamin po natin mga ka-farmers. Pag halimbawa problema natin ang dumping off, pwede tayo mag-apply ng Serenade. Ang Serenade, espesyalista siya sa dumping off, o maganda siyang gagamitin sa dumping off. Kung walang Serenade, pwede ang Bio Agronica Plus. Idilig din siya, i-spray siya para hindi dumami ang matatamaan sa dumping off.
So yun po no mga kapwa ko ka-farmers ang gagawin. Okay, din balikan natin yung kagagatin ang mga buto sa langgam at alisin sa ating nilalagay ng mga ano po butas. Mga kapwa ko ka-farmers, share ko lang po sa inyo. Bago ilatag natin ang ating mga mga 3 to 4 days na. Hayaan lang natin nakatupi. So ang ating nakatupi mga 4 na araw dyan. Yung sumibol siya, dito nilatag na natin. And then tinakpan ng kunting dahon, isang araw lang sa pang-5 araw hanggang sa makatubo siya. And then yung tumubo na siya mga ka-farmers, ang ating mga punla din na nilatag, ini-sprayhan natin. So ang ini-spray natin ay Serenade. Pero yung mga buto pa, ang ni-spray natin mga ka-farmers ay Nutriplant SL. Once na maglagay tayo ng soil media, soil media ang nilagay natin din and then yung soil media na gamit natin ay Cocofit at saka T-Strain. Nilalahok natin 50-50. Sabihin ko na lang ng ganyan, parang madali mga kapwa ko farmers. Ibig sabihin, kung isang sako ang T-Strain, isang sako din ang Cocofit, no? So yun po mga kapwa ko ka-farmers. Then ang Cocofit pag sariwa, ibabaon natin sa tubig na mga 10 araw. Unang 4 na araw palitan ng tubig, dahil yun 8 araw palitan. Din pang 10 pwede na natin siya ialis and then iayag para yung pino ang magamit natin, walang parang mga matitigas na hindi na durog ng maayos sa makina. And then ilahok siya sa test tray. Siguraduhin natin malahok siya ng maayos kasi ang test tray mainit. Pag konting pagkakamali lang, pwede masira ang ating mga punla. Ganun din ang Cocofit. Kaya maingat tayo sa pagpupunla. Kasi ang pagpupunla mga ka-farmers hindi madali. Kung magpupunla ka lang, hindi mo iniintindi ang ginagawit mong soil media, hindi ka makapapatubo. And then, pag may sumibol, hindi perfect, no? Hindi perfect. Maraming, hindi makakasibol. Or ang pagsibol, hindi pantay. So, maraming nagtatanong sa akin, bakit daw sa akin pantay? Same lang ang laki kasi ang ginagamit natin din Nutriplant SL seed treatment. May hormones po siya mga ka-farmers, parang sabay-sabay magka-sprout o tumubo ang ating mga punlang talong na ating ipupunla. Makamatis, ang kamatis mga kapwa ko ka-farmers, yun po ang variety ng Sonalicious na mahirap siya patubuin, lalo na pag hindi mo pa kabisado. So mas maganda mga ka-farmers, may karanasan ka sa pagpupunla ng kamatis, kasi kung wala, hindi mo pa siya mapatubo ng pantay. Kahit ganin ako mga ka-farmers, may ganito ng hitsura, ang iba kasi sibol pa lang. So kaya nag-suggest ako na mas maganda meron tayong seed treatment na gagamitin para sabay-sabay silang sumibol o magkaka-sprout o tumubo, no? So yun ang purpose natin mga kapwa ko ka-farmers. Kahit sabihin pa natin may Nutrishield na ang ating mga buto na ginagamit na galing sa Swiss, pero mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, kahit meron na, nag-apply pa din ako ng Nutriplant SL. Kung walang Nutriplant SL, pwede ang Nutriplant SD. So kung Nutriplant SL ang mabili, 20 ml sa isang knapsack sprayer or 1 litro 1 ml. Okay, so sana nga mga ka-farmers, no, naintindihan nyo ang paliwanag ko sa tamang paggamit ng Nutriplant SL. Okay, uulitin ko, 10 ml kung 10 liters. Kung knapsack sprayer na 16 liters, 16 ml po. Parang madali lang maintindihan. Kung 20 liters o 20 ml. So yun lang po, no, mga kapwa ko ka-farmers. And then paano natin siya apply? Halimbawa ito, nakalagay na tayo ng soil media, no, sa ating seedling tree. So puno na sa lupa na ating ginagamit. So doon na natin ilalagay ang mga buto isa-isa. And then pagkatapos mga ka-farmers, hindi na natin siya takpan. Ang buto lang natin ng kunti, parang mabaon. Parang ganyan lang makadikit sa lupa. So sisibol na siya mga ka-farmers, and then isprayhan natin ng Nutriplant SL. Tapos tabunan natin ng dahon ng saging, mga 4 na araw titingnan, i-monitor. And then pag halimbawa ay nakakasibol na, antayin mo pa ang another day. Tapos ang dahon saging, hindi na lagyan mo ng parang hindi lilipadin. Parang lang, para yung pwede nang maggumanyan ang itsura ay makagalaw siya sa ilalim ng dahon. And then ito na. And then every morning mga ka-farmers, maganda na masisikatan sila diretso
no ng araw para healthy silang lumaki. So yun po ang kagandahan mga farmers. And then kung halimbawa ang araw ay nasa alas 9, alas 10, mainit na hanggang mga alas 12, may pang-filter ka na parang hindi ang arandam ang sobrang init. So yun po ang maganda mga kapwa farmers. And then kung okay lang, no? Pwede nyo gawin sa akin, wala pang net sa paligid kasi protektado naman po ito. Alam nyo mga ka-farmers, kung halimbawa gagayahin nyo sa akin tapos ilatag nyo na diretso ang mga buto bago nyo takpan, isprayhan nyo muna yung para sa langgam, no? Kasi pag hindi nyo isprayhan, ang sa akin ini-sprayhan na itong paligid na to, ini-sprayhan na parang walang insekto, no? Kasi pag mayroon mga ka-farmers kahit ganito nakakakatin pa din nila, puputulin. So ang atin ini-spray. So ngayon ito ang ating tindes. Maganda nang tingnan mga ka-farmers, no? Tingnan nyo ang kanilang mga puno, hindi masyadong mataas, hindi masyadong mababa, tamang-tama lang, no? So ganoon ang ating makikita papunta sa dulo mga ka-farmers. Yan. And then share ko na lang po din ang mga ginagamit natin. So ang ating Serenade para sa damping off, ang ating Nutriplant SL seed treatment, ay apply natin siya tapos natin misalang ang buto. And then after 4 days, yung parang pumuti na lahat, pwede kang magpapalop ng spray Nutriplant SL din. And then pag aabot ng mga 6 to 8 days, pwede kang mag-apply ng Serenade. Ito nakapag Serenade na. And then ngayon mga ka-farmers, siguro mamayang hapon, mag-spray na ako din ng Actara. Ang Actara mga ka-farmers, yun po ang foliar insecticide ng ating mga punla. Kahit anong klaseng punla pwede si Actara. Napakaganda niya mga ka-farmers. Mga benepisyong makukuha sa Actara para sa ating tanim, una kasi foliar insecticide man siya, protektado ang ating sa mga suwing ang saking insect, no? Kasi kahit punla pa lang, pag ito may mga dahong bilog na kasing laki ng piso, dadapuan na ito ng mga white fly o uod. So pag halimbawa nagka-apply tayo ng Actara, so kung mayroon man, hindi siya lala, kunti lang. Dahil kung kakainin nila, dahil may lason, kasi ang lason ni Actara mga ka-farmers 18 to 21 days bago ma-expose o mawala ang kanyang lason. So ganyan katagal. So makagat man siya, makain man ang kanyang dahon, pero hindi nauubusin sa mga insekto dahil may lason. So yun po, no, mga kapwa ko ka-farmers. So hindi sila magtagal dahil sa lason na meron po sa ating mga dahon ng mga punla natin. Okay, ang Serenade sa damping off. So yun lang hindi ako nagpe-fertilizer. So yun lang ang gamit ko. Kung gusto ta na sobrang dami ang ugat, pwede din ultra sa ating tanim o punla na mga talong, punla na kamatis kung gusto mong maraming ugat. So yun, ginagamit din tayo ni ultra para padami ng ugat. Pero si Actara makakatulong na din sa pagpadami ng ugat. So yun lang po mga kapwa ko ka-farmers ang ibabahagi ko. Sana po sa nagtatanong sa atin ay nasagot, kasi sabi niya ang aking punla sir, saan ako nagkulang. Una, kinakagat daw sa mga langgam. Pangalawa, yung nasibol na hindi pantay, ang iba malaki, ang iba ang lumiit. Pagkalipas daw ng 1 linggo, marami daw na mamatay o nalalanta. So parang complicated mga ka-farmers, no? So ang sagot ko, bago mo ilatag ang mga punla mo na may mga buto, isprayhan muna yung paglalagyan. Siguraduhin mong walang langgam o wala na sila. Then ikalat mo. And then pag halimbawa ay makakasibol na sila dahil nag-Nutriplant SL, so follow up tayo 4 na araw. And then spray ng Serenade para sa damping off. So ngayon mga ka-farmers, check natin din no? Ang meron lang natin nakikita din yung palaka. So may namamatay, nakita natin, So hindi natin to matawag na damping off, no? Parang baki. May namamatay sa puno, kita nyo? O ano kaya ang dahilan nito? Wala naman siya problema. Namatay lang. So baki siguro. Kasi may mga baki mga ka-farmers. Yung mga parang nabunot sa baki yan, yung mga ganito na ang puno.
naapakan sa baki. So okay lang yung baki mga farmers kasi sila ang makakatulong sa atin. Sila ang mga kaibigan natin sa ating lupang sakahan. Hayaan lang natin sila. Yan, itong mga ganito. Yan, may nabunot, may nadapa. Yung pag ano sa kauras sa tiil. So yan. So may kunting ano lang, no. Siguro na sa tingin ko ang punla natin sa nasa mga 20,000 plus. So nakita natin kung mayroon mang hindi ano, pinakamataas na ang 3%. So ibig sabihin mga ka-farmers, dahil dalawang lata to, 20,000 kapin ang ating punla. So nasa mga 3% lang, no, ang hindi siguro na ano. Ayan, meron pa akong nakitang pa isa-isa, oh. So yan, ang dumping of mga ka-farmers, parang magtubig siya sa puno. Ayan, may ano siya, ganito ang kakalabasan. Pero ba't ito lang, flat na ito ang marami? Yan, oh, marami din, oh. 3, 5. Pero ang iba wala. Baka ito siya ano siya mga ka-farmers, na sobra sa tubig. So yun po mga ka-farmers, no, pag halimbawa ay ang ating mga punla ay ating anuhan, tamang tubig lang didiligan. Yan, may nano sa baki, oh. Oh, yun lang mga ka-farmers. Ito lang ang nakita ko. 1, 2, 3, 4, 5. Parang 5. Ang iba ay wala kang makikita, eh. Yan. Okay, so bago tayo magtapos, maraming salamat po, no. Sana po may natutunan po kayo sa ating ibinahaging video sa umagang ito, kasi pinakamahalaga mga ka-farmers na planuhin natin ang ating area sa pagtayo ng greenhouse. Katulad sa atin, walang ano, lilom para sa ating mga punla na ngayon mag-alaal city na, and then ang ating punla, oh, yan, nasisikatan pa. Pag mga alas 8 na hanggang alas 9, hindi na ito maano sa init, kasi mas maganda yung sa umaga. Parang hilting lumaki, hindi masyadong matangkad, parang wala siyang ano, resistensya. So ito maganda kasi nasisikatan siya ng araw. So yun lang mga ka-farmers, mga ka-viewers, maraming salamat po. Hanggang sa muli, ako na pipaalam. Bye bye and God bless. So abangan nyo lang mga sunod nating mga upload ng mga video. Thank you for happy watching. God bless us all.